Ano ba talaga ang chance ni Chelsea Manalo for Miss Universe 2024 na gaganapin sa Mexico? Will she be the next Miss Universe? Crown worthy ba siya? Or baka naman top 3? First runner-up, second runner-up? O baka naman top 5? Or top 10 finalist? Or doon sa top 15 or sa ngayon is top 25 finalist? So, ano sa tingin nyo ang magiging placement niya? Sa ngayon, let us muna observe Chelsea Manalo's walk. So as you can see, there is one word that best describes her. So yan yung tinatawag nilang finesse, elegance, or I should say classy. Napaka-classy niya every time na rumarampa siya. Parang opposite siya sa mga previous na pinapadala natin na bardagulan talaga sa pasarela. Sa kanya, very classy and andun yung personality niya kasi kaya eto yung I think identity na gusto niyang iparating sa Miss Universe fans na Philippine delegates can be also as classy as her. Pero huwag tayong mag-over-expect kasi mahirap na kapag sobrang mataas yung expectations natin tapos in the end, hindi yun yung naging outcome ng expectations natin at masasaktan lang tayo. Kaya, let us just support Chelsea Manalo pero huwag tayong mag-exceed doon sa expectation para hindi tayo iiyak sa huli. Ito naman yung answer ni Chelsea Manalo on why she should be the next Miss Universe this 2024. Kaya pakinggan natin. To be our next Miss Universe 2024. It's so simple to say that I should be the next Miss Universe, or I should be the next Miss Universe, because I know how Filipinos are, how we are so compassionate with so many other people, that we are so proud of who we are. That is something that we should be proud of to show to the universe, that we are not afraid to take risks. I am someone who was raised to be that person. I am not afraid, and I am very compassionate, that there's a lot of dreams that I hold for, that is not just for me, but a lot of people. And if I can carry that, supporting the dreams of so many people in the universe, then I know I am doing the best job to be the next Miss Universe. Pagdating sa Q&A, ito yung mga na-observe ko. Number 1, straight from the heart siya magsalita. Direct to the point, wala nang paligoy-ligoy pa, basta i-target kung ano yung tinatanong para sa kanya. Number 2, hindi siya naglalagay ng mga highfalutin words para lang sabihin na matalino siya. Kung ano lang yung madaling maintindihan na words na gusto niyang sabihin para ma-elaborate, ma-explain niya, yun yung gagamitin niyang words para matumpak niya yung question. Tapos, number 3, napakalamig pakinggan yung boses niya. Alam mo yon, yung hindi ka madidistract, tapos naiintindihan mo agad kung ano yung gusto niyang sabihin. Kasi nga, parang straight from the heart. Number 3, hindi plastikan yung dating niya kapag sumasagot siya. Hindi mayabang, hindi siya kayabangan. Very humble siya. Kung magtatagalog siya. Hindi yung talagang mapagmataas na English ng English. Yung talagang kapag kinakausap mo, approachable talaga siya. And ang number 5 is hindi scripted yung the way na pagsagot niya sa mga questions. Kahit na sa ibang tanong, yung mga candid questions na bigla na lang tinatanong sa kanya, grabe, very banayad and totoong-totoo talaga siya sa mga sinasabi niya. Pansinin niyo itong hot picks na to. Kung makikita nyo, nasa bandang baba, third line, si Philippines. Wala siya sa top 5, wala siya sa top 10. And ngayon, napapansin natin na hindi na tayo umaangal. Hindi katulad dati na kapag wala si Philippines sa top 10, bardagulan na talaga sa comment section. Ngayon, medyo positive vibes ang mga Pinoy pageant fans ngayon. Kasi, mas maganda ka na huwag tayong masyadong umasa na laging top 5, laging top 1 yung delegates ng Philippines kasi nga masakit talaga ang masaktan. So, okay lang na either meron si Chelsea dyan o kaya wala sa hot picks kasi we believe in her and support na lang sa kanya. Tapos, alam naman natin na dekalibre talaga ang pinapadala ng Pilipinas kaya mataas ang kumpiyansa natin para sa kanya. Pero, yun nga lang, manalo or matalo ang Pilipinas, medyo nagiging okay na tayo kahit na anuman ang mangyari sa decision o kaya sa resulta ng pageants.
Sigurado ako, hindi na nila napanood itong part ng video na to at sasabihin nila na, eto ka na naman, nag-hype ka na naman, tapos sa bandang huli, masasaktan na naman tayo, bubbles na naman yan. Mga ganong comments. Kaya nga inuulit ko sa inyo, huwag tayong masyadong mag-expect kasi kapag hindi yun yung dumating na outcome sa ina-expect natin, nasakit talagang masaktan. Kaya parang nai-immune na tayo at nagiging martyr na tayo pagdating sa mga resulta ng pageants na medyo nabibigo minsan. Pagdating naman sa kanyang modeling experience, mas matagal yung kanyang experience dito as a fashion model tsaka print ads model bago siya sumabak sa pageantry. So malaking tulong ito kasi dito nahasa yung smoothness, yung pagka-finesse ng kanyang pagrampa sa pasarela. Although hindi tayo sanay na magkaroon ng delegates na super bardagulan talaga, parang Latina style. Yung sa kanya kasi is smooth flowing, basta napakalamig tignan yung kanyang walk. So, nakatulong talaga ito kasi hindi natin alam na maganda pala yung credibility ni Chelsea Manalo prior to participating sa mga pageants. So, as you can see, marami ng billboards, may mga billboards ng nakapaskil yung face niya sa mga different kinds of brands. So, dito mismo, alam na alam niya kung paano mag-project sa camera, marunong siyang maglaro sa stage, and alam niya kung paano i-corte yung katawan niya, and na-maintain niya yung kanyang shape. And I believe, pasok na pasok siya sa fashion industry, sa mga high fashion spreads. So, I will not be surprised kung makikita natin siya sa mga Vogue magazine spreads, mga ganon. Tapos, alam mo yun, versatile yung itsura niya. Pwede siya sa kahit na anong style, kahit na anong genre sa fashion industry. So, malayo pa talaga ang mararating ni Chelsea after ng kanyang reign as Miss Universe Philippines, tsaka after rin ng kanyang pagsali sa Miss Universe. Interesting din ngayon ang version ng Miss Universe 2024 kasi merong tatlong magkakabatch from Miss Universe Philippines 2024 ang magtatambalan ngayon sa edisyon ng pageant na to. So kung naalala nyo si BBB representing Cavite, ayan, Cavite, Bacoor Cavite if I'm not mistaken, ngayon nanalo siya as Miss Universe New Zealand. So, i-represent niya ang New Zealand sa Miss Universe. So, pati na rin naman si Christina Chok, correct me if I'm wrong, pero ngayon, nanalo din siya nung sumali siya sa Miss Universe Great Britain. And i-represent niya ang Great Britain or United Kingdom sa upcoming Miss Universe this November. So, nakakatuwa, di ba? Tatlo from Miss Universe Philippines ang magkaharapan ulit this year. Pagdating naman sa format, I'm not sure kung confirmed ang top 30 na first cut sa Miss Universe. Kung magkakatotoo man ito, hindi mas better, 'di ba? Kasi mas malaki yung chance ng Pilipinas na mapapasali sa first cut. And this is top 30. Kumbaga parang sa Miss World din na top 40. Sa Miss Universe naman, top 30 kasi mas marami na ngayon yung sasali. So hopefully more than 100 na delegates from all over the planet Earth. O diba? So after yan, I think top 10, then top 5, top 3, and then winner. So yan yung parang nai-announce na probable na format. So, hindi natin alam kung eto nga ba talaga or hindi. Pero ang importante, mas better kapag ganito rin kasi mas marami. Anyway, manalo or matalo, we still support Chelsea Manalo kasi she is also the first ever woman of color from the Philippines na isasend natin sa Miss Universe. So, biruin nyo, first in Southeast Asia and one of the first in Asia. Ang una ata is Japan nung nag-send sila ng half black, half Japanese na delegate. Tapos nasama pa siya sa first cut or second cut, 'di ba? So I hope na anything is possible. Pero wag tayong mag-over-expect kasi masasaktan lang tayo sa huli. But anyway, good luck Chelsea Manalo, make the Philippines proud and promote diversity. Di ba? So that's all guys. Thank you and have a wonderful day.